Ayan, tingnan natin. Isang halimbawa ng mga talaang kanan. Sa Genesis Kabanata 5. Pupunta na ba tayo sa Genesis Kabanatang 5? Nabasa niyo na lahat ng Genesis dati, di ba? So simula ng bawat taon, di ba? Saan tayo hihinto? Pero kadalasan, kapag napunta tayo sa bahaging ito, may tendency tayong magbasa ng napakabilis o mag-skim lang o laktawan, tama ba? Dahil ang ilan sa mga pangalan at pag-uulit na ito, mas epektibo ang mga ito kaysa sa mga tabletas pampatulog. Pero hayaan mo muna akong basahin ito. Kapiyang talata, ito ang aklat ng mga lahi ni Adan. Nang araw na lalangin ng Diyos ang tao, nilalang niya siya ayon sa wangis ng Diyos. Nilikha niya sila na lalaki at babae at binasbasan niya sila at tinawag silang tao nung araw na sila ay nilikha. Nang si Adan ay nabuhay ng 130 taon, siya ay naging ama ng isang anak na lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang wangis at tinawag na itong Set. Talata 4, ang mga araw ni Adan pagkatapos niyang maging ama ni Set ay 800 taon at magkaanak ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Talata 5, kaya't ang lahat ng mga araw na ikinabuhay ni Adan ay 930 taon at siya'y namatay. Yun lang. Yan ang patron. Ang padron ay nagsisimula noong ilang taon na ang ganito at ganyan. Siya ang maging ama ng ganito at ganyan. At pagkatapos niyang ipanganak ang batang iyon, ilang taon pa siyang nabuhay at namatay sa anong edad? Yan ang pangunahing padron at impormasyong nakukuha mo para sa bawat henerasyon. Ngayon, ang talaangkangang ito ay ipinakikilala sa mga talata 1 at 2. Sa bersikulo 1, binabanggit nito ang tungkol sa wangis at wangis ang Diyos. Kaya't ito ay tungkol kay Adan na nilikha ayon sa larawan at wangis ng Diyos. At pagkatapos sa talata 3, sabi niya, siya'y nagkaroon ng anak na lalaki na kawangis niya. Kaya nung si Adan, nung ang wangis ng Diyos ay inilipat kay Adan at kay Adan, na si Adan ay wangis ng Diyos at si Adan ay nagkaanak ng isang anak na ayon sa kanyang sariling wangis. Kaya kami ng wangis yon. Tama ba ang Diyos? Ito ay inilipat mula sa Diyos kay Adan at pagkatapos kay Seth. Kaya ang kalamkanan ito ay isang kabanata ng pag-asa. Kaya anong mag-review ato? Kabanata ng Genesis. Ang isa ay tungkol sa paglikha. At ang kwentong ito ay unang naitala at isinalaysay ni Moises sa mga Israelita sa ilang. Ang mga Israelita sa ilam, malamang nagtataka tayo, anong ginagawa natin dito? Ipinangako ng Diyos ang lupain ng gapas at pulot, ngunit ang tunay na katotohanan ay alikabok at hangin. Hindi ka ba nagtataka ng katulad nito? Nang sinabihan akong maniwala kay Jesus, ipinangako ang mga pagpapala at kaligayahan. Ngunit tingnan mo ang aking buhay ng pananampalataya, pag-uusig at mga paghihirap, mga kahirapan, mga pagdurusa, pagsasanay. Anong ginagawa ko rito? Nakatingin sila sa lahat ng nakapalibot na bansa na nakatingin sa kanila. Alam mo, hindi naman ganun kalaki ang ilang noon. Bagamat nagpagala-gala sila rito sa loob ng 40 taon, hindi naman ito ganun kalaki. At napapaligiran ito ng mga bansang hentil. Naniniwala sila sa Diyos, galing Ehipto, at paikot-ikot lang. Ano kaya ang ginagawa nila? Abangan natin kung ano ang mangyayari sa kanila. Habang tititingnan ng mga Israelita ang ibang mga bansa, mahusay na umuunlad ang mga ito. Nagtataka sila.
Ano ang pumasok sa isip ko at lumabas ako mula sa pinakadakilang bansang iyon ng Ehipto? Ito ang pinakamakapangyarihang bansa. Bagamat ako'y naging alipin sa bansang iyon, may pagmamalaki ko pa rin na ako'y taga-Ehipto. Ayan ang sinasabi ng mga Israelita. Noong nasa Ehipto tayo, mayroon tayong ganito at ganyan na isang kasinungalingan. Hindi nila taglay ang lahat ng pribilehiyong iyon bilang mga alipin. Pero kapag nagrereklamo ka, may tendensya ka talagang makalimutan ang maraming tamang bagay. Ang totoong katotohanan ay nawawala. Gayunpaman, iniisip nila hanggang kailan pa ba ako magdurusa sa ilang na ito. Sino ka ba na naglabas sa akin? Ikaw ba talaga ang tunay na Diyos? Ba't mo ba tinatanong yan? Jesus, nandyan ka ba talaga at makikinig sa akin? O sadyang nagha-hype lang ako? Alam mo na, nilalabas ko ang sama ng loob ko. At sa mga nagtataka at nagtatanong, ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ni Moises. CJ, ito ha ako! Ako ang Diyos na lumikha ng buong sansinukob. At ang Diyos na iyon ay tinatawag na Yahweh na naparito sa iyo at nagligtas sa iyo. At hayaan mong ikwento ko sa iyo ang kwento. Ang relasyon mo at ang akin, ikaw at ako, nagkaroon tayo ng perpektong relasyon sa Hardin ng Eden. Pero, at iyan ang Genesis Kabanata 2 at Genesis Kabanata 3, pero pumasok ang kasalanan. Kaya ka tumatanda, kaya ka nagkakaroon ng memory lapse. Kaya pala pagod ang mga binti mo. Kaya nga kailangan mong maglakad sa ilang ngayon din. Ang buhay mo ay parang ilang na ito. At pagkatapos, bilang resulta ng kasalanang iyon, narito si Cain. Ito ang nangyari. Umalis ang mga tao sa akin. Tinanggihan ang pagsamba at sakripisyo at sinimulan nilang itayo ang mga lungsod na ito para sa kanilang sarili. Itatag ang sarili nilang mga bansa at ang bawat isa ay para sa sarili nilang buhay. Iyan ang nakikita mo sa paligid mo. Ang lahat ng mga bansang ito ay bunga ng kasalanan. Tila sila ay umuunlad. Kaya ang Genesis Kabanata 4 ay tungkol sa talaangkanan ni Cain. Gagawin namin. Tingnan mo ito mamaya. Pero sabi niya, galing ka sa talaangkanang ito. Ito ay isang talaangkanan. Ito ang landas ng ipinangakong binhi. Yung mga pumiling sumamba sa akin, yung mga nagmana ng aking larawan at wanis, tulad ni na Sep, Enos. Kaya, sa Genesis Kabanata 4, ang huling talata na sinasabi kay Seth, babasahin ko mula sa talata 25, muling nakipagtalik si Adan sa kanyang asawa. Tandaan mo, pinatay ni Cain si Abel, di ba? Ginagamit ni Satanas si Cain para harangan ang landas ng ipinangakong binhi. Kaya naisip ni Satanas na ang pagpatay kay Abel ay haharang sa landas na iyon. Ngunit binigyan sila ng Diyos ng isa pang anak na lalaki na nagngangalang Seth. Sinabi niya, binigyan ako ng Diyos ng isa pang anak na kapalit ni Abel dahil pinatay siya ni Cain. At pagkatapos sa bersikulo 26 kay Seth ay ipinanganak din sa kanya ang isang anak na lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalan na Enos. Nang magkagayoy nagpasimula ang mga tao na tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang ekspresyong ito, mga lalaking tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ay mahalaga sa regular na pagsamba. Pagiging umaasa sa Diyos. Kaya ang talaangkanang ito sa Genesis Kabanata 5 ay inilarawan ng mga taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ang talaangkanang ito ang paraan ng Diyos ng pagsasabi sa atin. Nariyan ang linya, angkan ng mga taong mayroon pa rin ang aking binhi, na mayroon pa rin ang aking tipan, na patuloy na naninindigan at nang hahawakan sa aking salita at tipan. Kaya sino sila? Nakita namin ang padron. Kaya sina Adan, Seth, Enos. Ang lahat ng ito ay nasa Genesis Kabanata 5. Sina Kenan, Mahalaleel. Enosh, Mahalaleel, Jared, tama ba?
Jared, Enoch, Matusalem, si Lamek at si Noe. Nagkaroon si Adan ng anak na si Seth sa edad na 130. Si Seth ay naging anak ni Enoch sa edad na 105. Si Enoch ay nagkaanak kay Kanaan sa edad na 70. Si Kanaan ay nagkaanak kay Mahalaleel sa edad na 70. Si Mahalaleel ay naging anak ni Jared sa edad na 65. Si Jared ay nagkaanak kay Enoch sa edad na 162. Si Enoch ay nagkaanak kay Matusalem sa edad na 65. Si Methuselah ang ama ni Lamech nang siya'y 187 taong gulang. At si Lamech ay naging anak ni Noah sa edad na 182. Yan ang impormasyong ibinigay sa atin sa Genesis Kabanata 5. Ngayon, mula sa impormasyong gito, maaari tayong magkalkula ng isang bagay. Kailangan nating maghanap ng karaniwang taon para makita, para ikumpara. At kung gagamitin natin ng BC, ang mga numero ay magiging napakalaki. Kaya magpapasya kaming gamitin ang taon ni Adam. Ilang taon kaya si Adam noong taong yon? Kaya tinatawag ko itong taon ni Adan. Okay, naiintindihan mo, di ba? Kaya ibig sabihin ay ipinanganak si Adan sa taong 0 dahil noong siya ay ipinanganak, siya ay 0. Anong taon ipinanganak si Shet? Noong 130 taong gulang si Adan, ipinanganak niya si Seth, di ba? Kaya noong taon ni Adan, 130. Naiintindihan mo, di ba? Kaya idadagdag mo ang 0 at 130 at makukuha mo ang 130. Idagdag mo ang 130 sa 105. Si Enos ay ipinanganak noong taong 235. Naiintindihan mo ba ang kalkulasyong ito? CJ, si Canaan ay ipinanganak noong 325. Mahalaliel, 395. Jared, 460. Si Enoch ay ipinanganak noong 622. Matusalem, mas mahirap na ngayon, di ba? 687. Lamech, 1 baday 4. At pagkatapos ay 7. 874. At si Noe, 1056. Ito ba? CJ, nag-enjoy ka ba? Nasisiyahan ako sa mga genealogy, di ba? At malamang nagtataka kayo, ano ba ang ginagawa natin? Pagkalkula, paggawa ng matematika sa teolohiya. Isa pang impormasyon na ibinigay kung gaano sila katadal na buhay. Gagawin natin ito at magpapahina muna. Nabuhay si Adan ng 930 taon sa kabuuan. Nabuhay si Seth noong 912. Enos, 905. Canaan, 910. Mahalaleel, 895. Jared, 962. Si Enoch, 365 taon at. Dinala siya pataas sa langit, tama ba? Hindi siya namatay. Si Matusalem, pinakamahaba, 969. Lamech. Pinakamaswerte, 777. Sino? 950 taon. Kaya ating isipin, kalkulahin ayon sa taon ni Adan. Anong taon sila namatay? Okay, kaya idagdag mo lang ang 0 sa 930. Namatay si Adan noong taong 930. Okay, namatay si Seth 2, 4, okay. At si Enoch, 0, 4, 11, di ba? Tama ba yan? CJ, Kenan, hindi mali ba yun? Ang 235 plus 905, di ba? Bale, ang kabuuan niyan ay 1,140, di ba? Tama ang naging kwenta natin. Sige, ayos na yan. Ako ba? 5, 3. 12, tama ba? Si Mahalaliel 09, 12 po. Okay na po yon. At si Jared naman ay 22. Nakuha na po natin. 14, sige. At saka si Enoch, 7, 8 at 9.
Kay Motosala naman ay 6 at 5. 16, tama ba? Lamech 1:5-16. Mila 2006. Okay, ngayon may katuturan na ba? Ngayon, ano ang ilan sa mga bagay na matututunan natin mula rito? Okay, isipin muna natin kung gaano katagal na buhay si Adan. Sino ang ipinanganak bago namatay si Adan? Nabuhay si Adan hanggang 930 ayon sa taon ni Adan. Sino ipinanganak bago namatay si Adan? Narito na ang taon ng kapanganakan, hindi ba? Kaya hangga't ipinanganak sila bago ang taong 930, ipinanganak sila bago mamatay si Adan. Tama ba? Siyempre, si Seth. Enoch, Kanaan, Malaleyo. Oo. Jared, Enoch, Methuselah. Naimatch. Maliban kay Noe, di ba? Kaya lahat ng siyam na henerasyong ito, kontemporaryo sa isa't isa, di ba? Bakit nabuhay ng ganito katagal si Adan? Sabi ng ilang tao, sabi ng mga liberal na teologo, hindi ito mga totoong numero. Dapat itong mga buwan, hindi mga taon. Kaya ilang taon ang 930 na buwan? May calculator ba o kaya ay marunong magkalkula ng ganyan? 930, himati sa 12, ilang taon yon? Mas may katuturan yan, di ba? Paano naman si Mahalaleel na isinilang sa edad na 65? Wala namang saysay yan, di ba? Kaya, kailangan nating paniwalaan ang sinasabi sa atin ng Biblia. At ipapaliwanag ko bukas. Dahil sa baha noong panahon ni Noe, mas mabilis na tumanda ang mga tao at mga bagay-bagay. Ngunit bago iyon, ang daigdig ay nasa isang kapaligiran kung saan nabubuhay ang mga tao ng ganito katagal. At ang mga tao ay mas malalaki at mas malusog at iba pa. Gayon pa man, sa paniniwalang tama ang mga taon na ito at patutunayan ko rin iyan dito mamaya, ilang taon na si Lamech nang mamatay si Noe. Si Lamech ay ipinanganak noong 874. Si Noe ay namatay noong 930. Kaya binawasan ng 874. Siya ay 56 taong gulang nang mamatay si Adan. Bakit mahalaga yon? Bakit pinahaba ng Diyos ang buhay ni Adan? Ano ang pagkakaiba ni Adan at mga iba pang mga tao rito sa talaangkan ng ito? Ano espesyal kay Adan? Ilikha ng Diyos. Ano ang maituturo ni Adan sa kanyang mga inapo? Anong ituturo ni Adan sa kanyang mga inapor? Tingnan. Si Adan lamang ang nakaranas bago at pagtatapos ng pagbagsak. Ang lahat ng iba pa ay isinilang pagkatapos pumasok ang kasalanan sa sangkatauhan. Si Adan lamang ang nakaranas ng hardin ng Eden bago pa man dumating ang kasalanan. Kaya kung ikaw si Adan at magkaroon ka ng anak, at ngayon alam mo na, mamamatay ka dahil sa kasalanan at mamamatay din ang batang iyon. Ano ituturo mo sa batang iyon? Oo, ikukwento mo sa kanila ang kwento mo. Alam mo anak, tayo ay nilikha. Nilikha tayo ng Diyos upang maging walang hanggan. Hindi, pero nagkamali ang tatay mo. At dahil dito, mamamatay na ako. Kaya nga tayo tumatanda. Kaya nga tayo nagkakasakit. Kaya nga ganito lahat ng problema sa buhay natin.
Pero isang bagay na dapat mong tandaan, ipapadala ng Diyos ang binhing magpapanumbalik sa atin. Kailangan mo siyang himtayin. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Sabi niya, ipapadala niya ang bini. At kaya nga kinailangan, ikaw ang ipanganak namin ng nanay mo pagkatapos mamatay ng kapatid mong si Abel. Dahil nangako sa atin ng Diyos ng isang bini at kailangan nating ipagpatuloy ang bining ito. Kaya kung hindi siya dumating sa oras mo, kailangan mo nang nagparaya, di ba? Ito ang isang bagay na sasabihin ko. Kung ako ang nasa sitwasyon niya, sa anak ko, sa apo ko, o sa apo sa tuhod, habang nabubuhay pa ako. At naiisip mo ba, tuling araw ng bagong taon, bawat pista ng Tadlagas, pumupunta ang mga bata para bisitahin si Papa Adam. At anong kwento? Kikinukwento niya eh. Koreano ako. Tayong mga Koreano, kapag pumupunta tayo sa bahay ng ating mga lolo't lola para sa mga bakasyong ito, naririnig natin ang parehong kwento. At ang lolo na nagkukwento ay nagkukwento sa paraang parang ito ang unang beses niya itong ikinukwento, tama ba? Isinalaysay niya ang parehong kwento, ngunit parang ito ang unang beses sa buong buhay niya. Sobrang masasabik! Alam mo ba kung ano ang pinag-uusapan niya? Pinag-uusapan ng mga lolo na Koreano na ito ang tungkol sa digmaang Koreano. Kung paano sila naging dakilang bayani sa digmaan. Gayunpaman, kaya malamang na itinuturo ni Adan sa kanyang mga anak ang tungkol sa pagkahulog, ang mga bunga ng kasalanan, at ang pangako. May patunay ba sa Biblia? Meron. Nabasa mo ba ang genealogy? Balikan natin ang Genesis 5, talata 28 at ang mga sumusunod. Ipinakita ko na sa iyo ang pattern, di ba? Ang ganito at ganyan ay ipinapanganak sa isang tiyak na edad. Sa edad na ito, nagkaroon ng anak na lalaki. At ilang taon pa ang nabuhay at namatay sa anong edad. Iyan ang padron. Ngunit may ilang bahagi sa talaang kanang ito na humiwalay sa ganitong padron, ibig sabihin ay mas maraming impormasyon. At kapag ang Diyos ay humiwalay sa huwarang iyan at nagbigay sa atin ng karagdagang impormasyon, ano ang sinasabi sa atin ng Diyos? Magbayad ng pansin. Maaring may ilang kawili-wiling katotohanan tungkol sa impormasyong ito. Kaya sa versikulo 28, nabuhay si Lamech ng 182 taon at naging ama ng isang anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalan na Noe, na sinasabi, ito ang karagdagang impormasyon. Ito ang magbibigay sa atin ng kapahinahan mula sa ating gawain at mula sa pagpapagal ng ating mga kamay na bunga ng lupang isinumpa ng Panginoon. At nabuhay si Lamech pagkatapos niyang maging ama ni Noe ng 575 taon at nagkaroon pa ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Kaya't ang lahat ng mga araw ni Lamech ay 777 taon at siya'y namatay. Kaya ang karagdagang impormasyong ito ang dahilan kung bakit niya pinangalan ng Noe ang kanyang anak. Ano ang dahilan? Anya, ang anak na ito ang magbibigay sa atin ng kapahinahan. Iyan ang ibig sabihin ng Noe, kapahinahan o ginhawa. Ito ang magbibigay sa atin ng kapahinahan mula sa ating gawain at mula sa pagpapagal ng ating mga kamay na nagmumula sa lupa. Sinong nagsabi sa kanya tungkol dito? May dalawang mahalagang impormasyon sa sinabi niya rito. Una, magkakaroon ng isang anak na magbibigay sa atin ng kapahinahan. Ito ay isang pangako. Pangalawa, nagdurusa tayo dahil sa sumpang ito ng pagpapadal sa lupa. Sino ang nagsabi nito sa kanya? Saan mo ito nabasa? Tandaan, nabasa natin ito kanina sa Genesis 3, talata 17 to 19. Nang magkasala si Adan, ito ang sinabi ng Diyos kay Adan. Adan, dahil nagkasala ka, kailangan mong magtrabaho sa lupa para makakain. Ngunit ipapadala ko ang bini, ang anak na lalaki. Ang binhi sa Hebreo ay Zera, na nangangahulugang binhi o anak na lalaki o inapo. Kaya sinasabi ng Diyos, ipapadala ko ang anak. Kaya si Lamech, makikita natin sa kanyang buhay, na buhay siya kasama ang dalawang pag-asang ito o ang dalawang bahaging ito ng pangako. May sumta na yon.
Ngunit mapapawi natin ang sumpang iyon, ang ganitong uri ng paghihirap sa mundong ito kapag dumating ang anak na ito. At pinangalanan niya ang kanyang anak na Noe. Umaasa siyang iyon ang mangyayari. Kaya dito sa Lamek, sino ang nagsabi sa kanya tungkol sa pangakong ito, tungkol sa sumpang ito? Dapat si Adan yon. Si Adam lang ang tanging nakakaalam. Malamang naipasa na. Ngunit tiniyak niya na taglay ni Lamech ang tamang pagkaunawa at pag-asa para kay Kristo, para sa Mesyas. At namatay si Adan. Ngunit tandaan, sino ang may pananampalataya? Paano nagkaroon si Noe ng ganito kalaking pananampalataya? Genesis, Kabanata 6, nang ang buong mundo ay masama at tiwali, si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Natagpuan siya. Walang kapingtasan, siya ay lumalakad kasama ng Diyos. Ito ang Genesis, Kabanata 6, mga bersikulo 8 at 9, tama ba? Ano nagkaroon si Noe ng ganito kalaking pananampalataya? Sino ang nagturo sa kanya? Hindi nabuhay si Adan, di ta? Pero Lamek, nakikita natin ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pahiwatig na ang focus ni Lamek ay sa pangakong iyon ng Diyos. Tinitiyak ng Diyos na ang kanyang talaangkanan, ang kanyang pipan ay magpapatuloy. Isa pang bagay na makikita natin dito, kung pipili ka ng isang taong gusto mong maging katulad o gusto mong makilala sa 10 pangalan na to, sino ito? May po. Kasi ito sa trabaho, tama ba? Lahat naman tayo ayaw mamatay, di ba? Kaya nga gusto nating matuto mula kay Enoch. Anong special kay Enoch? Hindi namatay si Enoch. Ano mo mapapatunayan yan? Sinasabi sa atin ng Biblia, tama ba? Talata 21. Ito ang Genesis 5, talata 21. Nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging ama ni Matusalem. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Makalipas ang 300 taon, pagkatapos niyang maging ama ni Matusalem at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Kaya't ang lahat ng mga araw ni Enoch ay 365 taon. Talata 24, ito ay isa pang lugar na lumalabas sa nakagawian. Kasama ng Diyos na lumakad si Enoch at nawala siya dahil kinuha ng Diyos. Ibig bang sabihin hindi siya namatay? Lumakad ba si Enoch na kasama ng Diyos at hindi siya lumakad? Ibig sabihin ba niya na hindi siya namatay? Pero tandaan, kailangan nating basahin ang parehong lumang tipan at bagong tipan. Tama ba? Hebreo 11, versikulo 5. Hebreo, Kabanata 11, versikulo 5. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinala sa itaas upang hindi niya makita ang kamatayan. At hindi siya natagpuan dahil kinuha siya ng Diyos. Sapagkat pinatotoohan sa kanya na bago siya dinala sa langit, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi nakita ni Enoch ang kamatayan. Siyempre, si Enoch ay isang paglalarawan ni Jesus, ngunit kasabay nito, binibigyan niya tayo ng pag-asa. Ngayon, paano niya tayo binibigyan ng pag-asa? Sino ang unang taong natapos ang kanyang buhay sa mundong ito, ayon sa talaangkanang ito, ayon sa mga bilang na ito? Kailangan mong tingnan ang taon ng kamatayan, hindi ba? Sino ang unang taong tinapos ang buhay niya? Si Adan, sa pamamagitan ng kamatayan, tama ba? Sino ang pangalawa na tumapos sa buhay niya? Sa mundong ito, Enoch, di ba? Si Enoch sa pamamagitan buhay, walang kamatayan. Kung si Adan ang nagtuturo, mamamatay ako dahil nagkasala ako. At sinabi ng Diyos, kung kakainin mo ang bungang yan, tiyak na mamamatay ka. At tiyak na mamamatay ako. Pero kayo, malamang tinuturuan niya ang mga anak niya. Kung kakapit ka sa salita ng Diyos, kung kakapit ka sa tipang ito, lumakad ka kasama ng Diyos. Kung may isang bagay akong hindi nagawa, bibigyan ka ng Diyos ng buhay.
At si Enoch ay nagpakita ng isang mahusay na halimbawa ng pamumuhay ng ganung uri ng buhay, ng paglakad na kasama ng Diyos, at siya ay dinala pataas. At iyon ay nagiging isang malaking patunay at ebidensya, isang malaking pag-asa para sa mga tao sa panahong iyon. Kailangan kong lumakad kasama ang Diyos. Kaya naniniwala akong oo nga. At maaaring nagtataka kayo, kung ikaw at ako ay mamumuhay tulad ni Enoch, hindi tayo mamamatay at makakapunta sa langit? Ano sa tingin mo? Kita nyo, ang pagkabuhay na mag-uli at ang pagbabagong anyo, tinatawag natin itong pagbabagong anyo o pagsasalin. Pagbabagong anyo o pagkabuhay muli. Nangako si Jesus na mangyayari ito sa wakas pagdating niya, tama ba? May mga taong muling binuhay mula sa mga patay, tulad ni Lazaro, tama ba? Pero sa teolohiya, hindi yon ang katuparan ng ipinangakong pagkabuhay muli. Dahil ano ang nangyari kay Lazaro pagkatapos nun? Ang tunay na pagkabuhay na mag-uli, ang tunay na pangwakas na pagkabuhay na mag-uli at pagbabagong anyo ay dapat na walang hanggan, tama ba? Yan ang mga palatandaan at pangyayaring ipinapakita sa atin ng Diyos upang bigyan tayo ng pag-asa at mensahe. Kaya ang gawain ni Enoch ay ang iakyat sa langit bilang pangalawang taong nagtapos ng kanyang buhay sa aking paniniwala. Hindi. Mangyayari ba ito sa atin? Tunay na. Kung si Jesus ay darating sa ating panahon, sinasabi sa atin ng 1 Tesalonica Kabanata 4, yaong mga nangatulog, ibig sabihin yaong mga pumanaw na kay Kristo, sila ay bubuhayin muli, ibabangon. At pagkatapos niyan, tayong mga buhay pa ay iaangat at sasalubungin ng Panginoon sa iyong papawid, hindi ba? The Garden of Yore, pinag-usapan yan. Pagkabuhay na maguli at pagbabagong anyo. Kaya ang aming pag-asa, Panginoon, magmadali ka at dumating bago matapos ang henerasyong ito eh. Hindi ka ba sumasang-ayon o natutulog ka lang? Kaya naman, ano nga ba ang sikreto sa naging buhay ni Enoch na lubos na magbigay ng kagalakan sa Diyos? Kailangan nating mamatay o hindi? Kahit na kailangan nating mamatay, mamamatay tayo kay Kristo, tama ba? Ngunit kung pagpapalain tayo ng Panginoon o bibigyan tayo ng pagkakataong mabuhay pagdating niya, kukunin niya tayo pataas. Amen. Alinman sa mga ito, gusto nating mamuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon tulad ni Enoch. Paano natin gagawin yon? At nakikita natin ang sikretong iyan dito sa buhay ni Enoch. Anong nangyari? Ano ang dahilan kung bakit lumakad si Enoch na kasama ng Diyos? Makakakita tayo ng mga pahiwatig dito sa Genesis Kabanata 5. Sa versikulo 21, sinasabi nito, nabuhay si Enoch ng 65 taon at naging ama ni Matusalem. Pahiwatig dito, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Sabi nito, kung dayon, isang uri ng bagay na may sanhi at bunga. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos 300 taon pagkatapos niyang maging ama ni Matusalem. Muli, binibigyan diin nito ang katotohanan na lumakad siya kasama ng Diyos pagkatapos niyang maging ama ni Matusalem. At pagkatapos ay nagkaroon siya ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Kaya't ang lahat ng mga araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi siya dapat patayin ng Diyos. Kaya ano sa palagay mo ang dahilan ng paglakad ni Enoch kasama ng Diyos? Ang kapanganakan ni Matusalem. Kumusta naman ang pagsilang ni Matusalem? Si Matusalem at sa Biblia, ang mga pangalang ito ay napakahalaga. Sa kulturang Hebreo, lalo na sa sinaunang kulturang Hebreo sa malapit na silangan, ang kahulugan ng pangalan ay napakahalaga. At kung ikaw ay mula sa Asyano o Chino, o nagsasalita ng Chino o nagsusulat, nagbabasa ng Chino, kultura, malamang pamilyar ka na sa mahahalagang kahulugan ng mga pangalan, tama ba?
Sa Biblia, ang mga pangalan ay may mga kwento. At narinig ko ang isa sa mga ortodoksong Hudyong rabbi na nagsabi, nagbabasa kayo ng Biblia sa iba't ibang wika, ngunit hindi nito nabibigyang katarungan ang Biblia. Dahil maliban kung naintindihan mo ang kulturang Hebreo at ang wikang Hebreo, iisa lang ang kahulugan ng bawat salita. Ang bawat salita ay hindi lamang maraming kahulugan, kundi mayroon din itong mga kwento sa loob ng pangalang iyon. Kaya maliban kung naintindihan mo ang mga kwento at kulturang iyon, wala pang 20 hanggang 30% ng talagang sinasabi ng Biblia ang nakukuha mo. Kaya nga kailangan nating matuto ng Hebreo. Kaya nga, kailangan nating umasa sa banal na espiritu upang turuan tayo. Sa literal na kahulugan, hindi natin talaga lubos na mauunawaan. Dahil at para sa kanila, naiintindihan nila ang kultura, ang kwento. Ngunit maliban kung matanggap nila ang banal na espiritu, maliban kung naniniwala sila kay Jesus na siyang susi sa pag-unawa sa Biblia, naiintindihan din nila. Wala pang 20%, di ba? Kaya kailangan nating magtulungan. Kaya ang pangalan ay Mutusela. Netu, nangangahulugan ng kamatayan. Sela, ibig sabihin ay magpadala. Kaya ang ibig sabihin ng Mutusela ay magpapadala ako ng kamatayan. Ngunit noong panahong iyon, ang Methuselah ay pangalan ng isang Diyos o figurin o figura na parang isang idolo. Na dati-rati hindi ang mga mananampalataya sa Diyos ang kanilang Diyos na tagapagtanggol, kundi ang ibang mga lungsod at bansa. Kaya naniniwala sila na kung ang figurang ito ay bumagsak o nabasad, ang kanilang lungsod ay mapapahamak. Ang kanilang lungsod, ang proteksyong bumagsak na ng Diyos, ang kanilang lungsod ay sasalakayin. Tinawag din nila ang mga taong nasa tore ng bantay. Nagbabantay kung may paparating na kaaway. Ang mga taong iyon ay tinatawag na metosela, tagahagis ng sibat o palaso, tagapagtanggol. Kaya si Matusalem ay may kultural na kahulugan ng isang tagapagtanggol. Kaya ang kanilang pagkakaintindi ay kung siya ay mamatay, darating ang katapusan ng kanilang lungsod. Kaya para mas mapadali para sa iyo, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay katapusan ng mundo, araw ng paghuhukom o katapusan ng mundo. Isipin mong may anak kang lalaki na nagdangalang end time. Ang apelido ko ay Kim. Kim sa katapusan ng panahon. Mahal, nakauwi na ba ang anak natin? Oo, dumating na ang panahon ng pagtatapos. Inan. Sa tingin mo ba gusto ni Enoch na pangalanan ang anak niya ng Matusalem? Marahil, ang isang tagapagtanggol ay isang madandang konotasyon. Ngunit ito ay paghahayag ng Diyos kapag namatay ang iyong anak. At hindi mo alam kung kailan isisilang ang isang anak na lalaki, kung kailan siya mamamatay. Hindi namin alam. Kapag namatay ang anak mo, darating ang katapusan. Talaga? Kung talagang maniwala si Enoch dyan, nabuhay sana siya araw-araw, iniisip at tinatanong, ngayon na ba ang araw na ito? Ngayon na ba ang araw na darating ang wakas? At sa tingin ko, kailangan natang mamuhay ng may ganyang saloobin. Isipang eskatological. Ngayon na ba ang araw na babalik ang Panginoon? Ngayon ba ang araw na hinihiling sa akin ng Panginoon? At kaya nga sa unang 65 taon, malamang ay naniwala siya sa Diyos, ngunit hindi. Hindi nito gaano sinasabi ang tungkol sa unang 65 taon. Ngunit pagkatapos may panganak si Matusalem, nagsimulang lumakad si Enoch kasama ng Diyos sa loob ng 300 taon hanggang sa siya ay kinuha ng Diyos. Tuwang-tuwa ang Diyos sa Kama. Sabi ng Diyos, hindi kita maaaring iwan doon. Kailangan mong pumunta. Pinalaki siya.
Naway ikaw at ako, mabuhay man o mamatay, ay mamuhay sa ganitong uri ng buhay, kung saan tayo ay mulat at may kamalayan sa presensya ng Diyos. At kung nasaan tayo ngayon, kung sinabi sa iyo ng Diyos na ngayon ang iyong huling araw, wag sana, wag sana. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos na ngayon ang huling araw mo, anong gagawin mo ngayon? Lumabas at mag-party? Gusto mo ba ng steak hanggat maaari? Anumang pagkain ang gusto mo, hindi ka ba luluhod at makikipagkasundo sa Diyos at iaayos ang iyong relasyon sa Diyos? Guni-gunihim si Enoch na ginugugol ang araw-araw sa paggawa niyan. At bilang resulta, at nakakatuwa, sa bago ito ng Diyos, alam mo ba? Nabuhay si Methuselah ng 969 na taon, ang pinakamahaba. Buong buhay na naghintay si Enoch at hindi namatay si Methuselah. Pero hindi iyon kalapastanganan sa gawain ng Diyos. Ito ay biyaya at awa ng Diyos. Ang Diyos ay naghihintay at naghihintay, naghihintay. At maniniwala akong hinihintay tayo ng Diyos ngayon. Pinalawig niya ang huling araw na iyon. At anong mangyayari? Pumanaw si Methuselah noong taon 1656. Anong taon yon? Kita mo, ipinanganak si Noe noong 1056, di ba? Ilang taon si Noe nang magsimula ang baha? 600. Anong taon yun? Taong 1656 nang magsimula ang baha. Literal na, yun ang katapusan ng panahon at ang huling araw para sa mga taong iyon. At sa mga kasulatang Hudyo, mayroong talaan nito. At wala ito sa Biblia, kaya hindi ko masasabi na may otoridad. Ngunit may mga kasulatan, Seder Olam, isa sa mga tradisyonal na kasulatang Hudyo na nagsasabing namatay si Methuselah 7 araw bago ang baha. Nang matapos ang arka, sinabi ng Diyos, sa loob ng 7 araw, magpapadala ako ng baha. Ito, namatay si Matusanet. At makikita mo sila Mek ay nabuhay hanggang 1651. Kaya makikita natin na sila Mek ay piyak na nabubuhay din noong panahon ng paggawa ng arka. Di ko alam kung nakatulong ba siya. Alam mo na, malapit na siyang mamatay pero naroon siya. Kaya sinasabi sa atin ng kalkulasyong ito na dapat tama ang mga taong ito. Ang ibig sabihin ng pangalan niya ay kapag siya ay namatay, darating ang katapusan. Nang mamatay siya, dumating ang wakas. Ngayon, nabanggit ko na kanina na ang bawat pangalan ay may kahulugan. At ang talaangkanang ito ay talagang nagsasabi sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga pangalan, ng mga kahulugan ng kanilang buhay, ang daloy ng kanilang buhay. Mga dalawang tao. Nabanggit ko na sa simula at sa pagpapakilala, kailangan nating hanapin si Jesus at ang aking sarili sa lahat ng dako. Pero ang mga pangalang ito ay talagang may kahulugan. Una, pag-isipan natin ang kahulugan ni Adan. Ang ibig sabihin ng Adan ay tao. Ito ay isang karaniwang pangalan lamang na nananahulugang tao o sangkatauhan. Si Seth ay isa pang bini. Ang ibig sabihin ng Inoshish ay mahina o mahina. Ang ibig sabihin ng Kenan ay hindi imaasahan. Ad-ari o regalo, hindi inaasahang regalo. Ang ibig sabihin ng Mahalaliel ay papuri o pagpapala ng Diyos. Alam mo, sinasabi natin na hallelujah, di ba? Mahali-hali yo. Parehong ugat, hali-hali. At ang ibig sabihin ng Jared ay bumaba, bumaba.
Ang ibig sabihin ng Enoch ay pagtuturo o tagapayo tulad ng mabuti at mahusay na halimbawa. Ang ibig sabihin ng Matusela ay magpadala, kamatayan. Ang ibig sabihin ng Lamek ay malakas. Ang ibig sabihin ng Noe ay pahina o ginhawa. Anong uri ng mensahe ang nakikita natin dito? Isipin natin kung paanong dumarating si Jesus sa atin dahil sa bawat henerasyon. Umaasa sila. Ano siya? Yan ang tingnan siya darapin. Thailand. Sino ang bining ito? Jesus. Idumating. Gaya ng sa unang mga taga-Korinto, Kabanata 15, versikulo 45. Sinasabi nito, siya ang pangalawang Adan. Siya'y naparito bilang tao, ang salita na nagkatawang tao at nanasyon sa piling ng kaniyang bayan. At siya ay ibang bini, iba, na nangangahulugang naiiba. Gagawin niya, siya ang totoo. Bemzi, ipinangako ng Diyos. Ngunit nang siya'y dumating, siya'y parang murang usbong, gaya ng sinasabi sa atin sa Isayas Kabanata 53. Siya ay dumating, hindi siya ipinanganak bilang isang makapangyarihang hari o mayamang pinuno, kundi siya ay dumating at ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem. Lumaki siyang isang mahina at mahirap na anak ng isang karpintero. Kaya tao siya, mahina, at sinasabi sa atin ng mga Hebreyo na alam niya ang ating kahinaan. Ganon, hindi inaasahang pag-aari, ngunit ang mga taong tulad ng babaeng Samaritana, nakita siya ng isang lalaking Hudyo na pumunta sa Samaria. Nagsimula siyang magsalita at magtanong. Napagtanto niyang siya ang Mesyas. Siya ang ipinangakong binhi. Maraming tao, ang mga disipulo, ang napagtanto na walang umaasa na ang kawawa, mahinang lalaking ito ay ang Mesiyas. Pero siyang hindi inaasahan, regalo. Siya ang nag-iisa at ang hindi inaasahang regalong ito ay kilala rin bilang biyaya. Dumating siya at puno ng biyaya. Siya ang hindi inaasahang regalong ibinigay sa atin ng ating Ama sa Langit. Siya ang pagpapala, tunay na pagpapala, at siya ang ating papuri. Hindi lamang siya bumaba mula sa langit, kundi sinasabi sa atin ng Filipos Kabanata 2, mga talata 6 hanggang 8. Nagpakumbaba siya, mapagpakumbabang lingkod. Nagpakumbaba sa ang libingan sa krus sa libingan. Hindi lamang mula sa langit, patungo sa lupang ito, kundi maging hanggang sa krus at sa libingan, nagpakababa siya at ibinaba niya ang kanyang sarili. Hindi lamang siya isang mahusay na guro nung siya ay nagtuturo, kundi ang kanyang buhay ay isang mahusay na halimbawa, isang tunay na guro ng katotohanan. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, sa krus matatagpuan natin ang pag-asa. Tandaan mo, Enoch, ang buhay niya ay nakatuon sa pagkamatay ng kanyang anak. Ama, aming Diyos, aming Ama, isinugo ang kanyang anak upang mamatay sa krus. At ang pagkamatay ng kanyang anak ang magbibigay buhay sa mundong ito. Natanggap ni Lamech ang bagong lakas na ito ng Diyos. Si Jesus ang bagong lakas at kapangyarihan. Ang kamatayan sa krus ay hindi pagkatalo ni Jesus, kundi ito ang bagong lakas at kapangyarihang ibinigay niya sa atin.
At bilang resulta, ipinapangako niya sa atin ang walang hanggang kapahinginhan, walang hanggang sabas at kaginhawaan. Natatandaan mo ba noong ginagawa ni Noah ang arka? Sa tingin mo ba ay madali o mahirap ito? Anong klaseng tanong yan? Napakahirap noon. Hindi lamang niya kinailangang itayo ang arka, nakasya sa laki ng isang estadium ng football. Pero sinabi ng Diyos, kailangan mong ihanda ang lahat ng pagkain para sa lahat ng nilalang na papasok sa arka, para makakain nila habang sila ay nasa loob ng arka. Gaano sila katagal doon? Malapit ng mag-isang taon sa kabuuan. Isipin mong naghahanda. Paano mo gagawin ang arka at ihahanda ang pagkain para sa lahat ng mga hayop na yon, hipopotamo, elepante, gaano karami ang kinakain nila? Parang nasa ministeryo ka, pero kasabay nito ay kailangan mong magtrabaho at kailangan mong mag-aral. Kailangan mong palakihin ang mga anak mo. Alam mo, ang daming dapat gawin. Diyos ko, walang oras. Pero isipin mo na lang si Noe ay halos isinakripisyo ang kanyang buhay para lamang gawin ang gawain ng Diyos. Ngunit para sa kanya, ang pagkamatay ni Methuselah ay isang pag-asa. Buhay pa si Methuselah, di ba? Malamang na sa kanyang higaan ng kamatayan, si Noe ay may pag-asa. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Malamang nagtatanong si Noe, Diyos ko hanggang kailan? Sinasabi ni Methuselah, Noe, magkaroon ka ng pag-asa dahil ang lolo na ito ay naghihingalo. Kapag namatay ako, iyon na ang amang panahon. Patayin mo na lang ako o maghintay ka pa ng konti. Kita nyo, ang pagkamatay ni Methuselah ay naglalarawan ng pagkamatay ni Hesukristo. Nakakalungkot makinailangan niyang mamatay. Ngunit para sa atin, sa totoo lang, ang kamatayan ni Hesukristo sa krus ang tanging pag-asa natin na magpapanatili sa atin hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya iyan ang kahalagahan ng kanilang mga pangalan. Kumpara kay Jesus. At paano naman tayo? Tapos na ba ang oras natin? 5 minuto? 3 minuto? Sige. Sige, magsasalita ako ng mas mabilis. Lalaki, napanood mo na ba ang pelikulang Truman Show? Palabas ni Truman? Alam mo, ang ibig sabihin ng pangalang Truman ay tunay na lalaki. Ang tunay na lalaki, tama ba? Sa paningin ng Diyos, ayon sa awit 49, talata 20, ang tao sa kanyang karangyaan o sa kanyang kaluwalhatian o sa kanyang kayamanan, ngunit walang unawa, ay parang mga hayop na namamatay. Sa paningin ng Diyos, hindi lahat ay tunay na lalaki. Lahat ay naglalakad. Mga patay na naglalakad. Ibig sabihin, lahat ng tao sa mundong ito ay parang mga zombie. Maliban na lang sa mga tunay na may hininga ng buhay sa kanila. Sa mata ng Diyos, sila ang mga tunay na lalaki. Kaya kapag matanggap natin ang Espiritu ng Panginoon, doon tayo nagiging buhay na nilalang. Yan o, tinutukoy ko. Totoo, tare. Kaya kapag tinanggap natin si Kristo, kapag lumapit tayo kay Jesus, tayo ay nagiging tunay na tao. Kasama sa lahat ang kasarian, lalaki at babae. At kaya tayo ay muling ipinanganak, isa pang binhi. Tayo ay muling ipinanganak sa isang bagong nilalang. Pagbabagong buhay. At kapag lumapit tayo kay Jesus, bago pa ako nagtiwala sa sarili kong lakas, sa sarili kong talino, edukasyon, sa mana ng aking ama, hindi ko alam. Umaasa tayo sa mga bagay ng mundong ito. Ngunit kapag lumalatik tayo kay Jesus, natatanto natin kung gaano ako kahina. Kung gaano ako kahina. At alam mo ba, tinitiyak ni Jesus na mapagtatanto mo yan. At kung minsan ay may mga bagay na nangyayari kapag tayo ay naniniwala kay Jesus. May mga bagay na nangyayari para mapagtanto natin na kailangan ko palang umasa sa Kanya.
Kung hindi ako mabubuhay kahit isang sandali nang wala ang tulong niya. At sa gayon ay napagtanto natin na tayo ay mahina at mahina. Pero yun ay noon. Ibinibigay niya sa atin ang bagong biyayang iyon. Alam mo, sana naranasan mo na. Pero kung hindi pa, sana maranasan mo rin ito. Dumating tayo sa pinakailalim. Halos pakiramdam namin ay bumagsak na ako sa lupa. Walang pag-asa. Ngayon ko lang napagtanto kung gaano ako kahina, kung gaano ako makasalanan. Ngunit mariyan din ang bagong bugso ng lakas at pag-asa na ibinibigay niya sa atin. Sa paano man, sa salita, sa panalangin, sa ating pakikisama sa mga kapatid, kay Kristo, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Yan ang biyaya. Isang bagay na hindi ko nararaak. Pero binigay niya pa rin sa akin. Nauunawaan natin kung gaano kahalaga ang dugo ni Jesus Kristo. At nakahanap tayo ng pag-asa. Ayan ay hindi inaasahan, biyaya, regalo. At yung mga nakaranas ng kaloob na iyon, ng biyayang iyon, hindi mo ito maipaliwanag. Pero hindi mo alam kung saan ito nanggagaling, pero kahit papaano ay puno ka ng saya. Gusto mong purihin ang Panginoon. Gusto mong ipamuhay ang buhay mo para sa Panginoon. Naranasan mo na ba yan? Naririnig ko ba? Amen kung naririnig ko. At kahit hindi mo pa ito naranasan, binabasbasan kita sa pangalan ng Panginoon na sana'y maranasan mo iyon. Kung wala yan, hindi tayo makakapagpatuloy. Kahit isang hakbang pa, malulungkot tayong lahat kapag tinitingnan natin ang sarili ko kung gaano ako kamakasalanan. Hindi natin maaalis ang aking nakaraan kung wala ang biyayang iyon. Ngunit, ang biyayang iyon ang nagbibigay sa atin ng nag-uumapaw na kagalakan. At anong dadawin natin kapag tadlay natin ang tagalakang iyon? Pinupuri natin siya. Nagpupuri tayo sa Diyos. Nagpapasalamat kami, ang buhay natin ay isang papuri. At pagkatapos nun, matututo tayo. Kapag tayo ay ganap na nasa hustong gulang, habang tayo ay ganap na nasa pananampalataya, natututo tayong magpakumbaba. Bumaba kami. At iyong mga matagal nang nasa simbahan, mas bibigyan nila ng pagkakataon ang mas bago at makababatang henerasyon. At sinusuportahan nila ito mula sa likuran. At habang tayo ay lumalago sa pananampalataya, hindi natin hinahangad ang papuri o pagkilalang iyon. Ginagawa namin ang gawain ng Diyos ng may pagpapakumbaba. Matuto tayo magpakumbaba. At yan mismo ay nagiging isang aral para sa maraming tao, isang buhay ng isang guro. Sa nakalipas na 3, 4 na taon, 2 o 3 taon, nakita ko ng napakagandang halimbawa mula sa dalawang tao. At ang isa ay nakaupo rito at ang isa naman ay ang kanyang asawa. Tunay nga ang pagiging alipin, ang pagpapakumbaba upang maglingkod sa iba. Sa paggawa nito, paglingkuran ng Diyos. Hindi ko sinasabi yan dahil lang sa may pagkakataon akong mangaral o magturo rito, kundi sa dami ng taong nakilala ko at marami akong taong nirerespeto dahil sa kanila. Sa loobin ng isang lingkod. At hindi nila kailangan magbuka ng bibig tulad ko ngayon para magpaliwanag, para magturo. Ang kanilang buhay ay isang aral. Halimbawa, dalangin ko na sana'y lahat tayo ay dumating sa puntong iyon kung saan tayo ay tunay na maging isang dakilang halimbawa ng pagmamahal kay Kristo Jesus. Eh, ang ganitong uri ng pananampalataya ay humahantong sa buhay pananampalataya na may sakripisyo, kung saan maaari tayong magsakripisyo para sa iba, kung saan maaari akong yumuko at maging tuntungan ng iba upang tumayo. Pananampalatayang may sakripisyo na sumusunod sa mga yapak ni Kristo. Ngunit kapag tayo ay nagsasakripisyo, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa lupa.
Siya ang nagbibigay sa atin ng mas maraming lakas. Binibigyan nga tayo ng mas maraming pag-asa, mas maraming kagalakan. Yan ang bagong lakas, tulad ni Lamet. At iyan ang magdadala sa atin sa walang hanggang kapahingahan. Lahat ng hirap at paghihirap, papawiin niya. Pakairin niya ang ating mga luha at ibibigay niya sa atin ang walang hanggang sabat na iyon. Naway matanggap natin ang biyayang ito. Amen? Hayaan ninyong magdasal ako ng maikli at magsisimula na tayo ng pahinga. Diyos Ama, maraming salamat po sa iyo para kay Heso Kristo. Nagpapasalamat kami sa pag-asang ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng dugo ni Heso Kristo, sa kanyang pagpapakumbaba, sa kanyang kamatayan at sakripisyo. Ama, tulungan mo kaming sundan ang mga yapak ni Heso Kristo at hayaan mo kaming tamasahin at maranasan ang walang hanggang kagalakan, kapanatagan at kapahinaan, hindi lamang sa aming mga puso, kundi sa aming mga buhay, hindi lamang sa langit, kundi mula na rito sa lupa. Ama, dalangin namin ang iyong biyaya ng Sabat na iyon at kaaliwan para sa lahat dito, sa kanilang pamilya at simbahan, at sa mga mahal naming ipinagdarasal. Salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, dumadalangin. Amen.